Umakit siya sa ring na parang pupunta sa isang pista. Gumagalaw na parang nagpapatawa sa mga bata. At numingiti sa mga lalaking gustong saktan siya. Paez can win this fight here. This is his opportunity. And there's another trouble again. It's down. At pagkatapos ay winawasak niya sila. Tinatawag siyang si Maromero, ang prinsipe payaso ng boxing. Dinamit ang sirkus bilang sandata laban sa pinakamalalakas na boksinggero. Pero para maintindihan kung paanong isang batang galing sa sirkus ay naging isa sa mga pinaka hindi malilimutang boksingero ng kanyang panahon. Balikan natin ang pinagmulan ng lahat. Si Jorge Adolfo Paez ay pinanganak noong ika-27 ng Oktubre, 1965 sa Mexicali, Baja California, Mexico, lungsod sa hangganan na binuo sa matinding kahirapan, ang kaguluhan at ang init. Ipinanganak si Paez sa pamilya ng mga artistang sirko at naglalakbay na tagapaglibang. Bago pa man siya matutong sumuntok, natuto si Paez ng pagtambling, pagtatanghal sa sirko, pagbasa ng damdamin ng manonood, at pagbibigay ng hindi malilimutang karanasan. Ang tihoy niyang nagpakilala ng boxing kay Paez. Nagsimimula bilang simpleng palabas sa sirko. Pero nagsimula bilang isang kakayahan para sa libangan, unti-unting naging landas na uhubog sa kanyang buhay. Ang palayaw niya ay Maromero, nagmula sa salitang Espanyol na maroma. Nang ibig sabihin ay tumbling, hindi ito galing sa boxing promoter. Sinusubukan lang niyang magbenta ng tiket, kundi sa mundong nakakilala sa kanya bago pa ang sports. Akrobata siya na napadpad sa boxing ring at lalaban siya ng parang akrobata. Binigyan siya ng sirko ng balanse, liksi at talento sa pagpapasikat. Ngunit boxing ang nagbigay sa kanya ng entablado. Nang makuha niya ang dalawang iyon, wala na siyang katulad sa mundo. May espesyal na lugar sa kasaysayan ng boxing ang laban na ito. Ito ang huling world title fight na may 15 rounds na pinayagan ng IBF, bago ito ginawang 12 rounds sa mga championship bouts. At nagtapos ito sa isang paraan na hinding-hindi malilimutan ng sinuman. He's going to have to get Paez's respect at some point here because if Paez thinks he can walk through boxing, the left jab is so good. Grove of doing that is hit him underneath about the same way, only the tail is the difference. He's to stay. He's going to have to take away the legs of Grove. Sa una, si Grove ang mas magaling. Ginamit niya ang kanyang abot, jab at footwork para kontrolin ang laban at pilitin si Paez na habulin siya. Round matapos round, nalalamangan ni Grove si Paez at nakakakuha ng kalamangan. Again, the left goes back into his own corner. Pagdating ng ika-5 round, doon binago ni Paez ang lahat. Hindi na siya lumaban tulad ng inaasahan ni Grove at ginawang entablado ang ring. Ibinaba niya ang kamay at naglaro sa ritmo. Umiwas siya sa suntok sa kakaibang paraan at binigyan si Grove ng mga hindi maintindihang tingin. Ito ang paraan niya para sirain ang konsentrasyon ni Grove at baguhin ang takbo ng laban. Oftentimes the fighter will do that, will he not? You bet. He must be saying, Grove just kind of turned his back on him. He did right. Still with his mouth wide open. That's a right hand by Grove. Heat of this long fight, too. Grove going on here with the people in the crowd. At ang mga manunood na umasa na tatalunin ni Grove ang payasong Mexicano, nakita ang isang sirkero na tinalo sa ring ang world champion. Sa huling round, sumabog ang akrobata. Pinabagsak niya ang undefeated na kampiyon ng 3 beses sa huling 3 minuto ng laban.
Nang tumunog ang kampana, Idinigay ng mga hurado ang panalo sa pamamagitan ng majority decision kay Jorge Paez. ganoon lang, ang lalaking tinuturing ng marami na isang payaso ay naging kampeon ng mundo. Nakuha ng payaso ang korona. At walang sino man doon ang kailanman nakalimot sa kanya. Kapag ginagawa ng isang lalaki ang iyong world title, gusto mong malaman bakit. Suriin ang recording, Itama ang mga mali at bumalik na may pagwawasto. Si Calvin Grove ay profesional. bumalik siyang kumbinsido na ang unang talo ay tsamba lang. Sa mas maayos na paghahanda at plano, mababawi niya ang titulo. He weighed in at an even 126 pounds with a record of 32 wins, 2 losses, 2 draws with 24 wins by way. Ngunit nagkamali siya. At ngayon, hindi na kinailangan ni Paez ng 15 rounds para patunayan yon. First round action. 16 feet 3 inches inside the ropes. It is very slow. He's got to keep that contact. Paez, Grove is using his lateral movement. Sa unang laban, inabot pa ni Paez ang mga huling rounds bago niya tuluyang nabaligtad ang sitwasyon. Ngayon, maganda agad ang ipinakita ni Paez sa simula pa lang. Mas matala siya, mas kalmado, at mas delikado. Calvin Grove complained to the referee because wind, No circulation. really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. Grove Habang tumatagal ang mga round, nagsimulang lumitaw ang frustrasyon. Naubusan na ng lakas si Grove, Hindi lang dahil sa suntok, kundi pati sa estilo. Hindi humaharap si Paez sa kanya. Gaya ng isang normal na boksinggero, pinapaminti siya palagi. Palaging nagpapalit ng posisyon at binabasag ang kanyang ritmo. Muli, napilitan si Grove na lumaban sa labang na ayaw niya. Unti-unti, nagsimulang manghina siya. Grove and also trying to put something out in the face of Grove to cover up his eyes. Grove keeps Breaks the two. Has not been a busy night. IBF featherweight title on the line. heavy punches. Again, the right eye of Grove here in round 10. And there again is that slap by Paez. Sa ikalabing isang round, pagod at sugatan na si Grove, wala nang laban. Inapo siya ni Paez sa malakas na kaliwang uppercut. Wobbly legs of Calvin Grove. Round 11 goes down. A big left uppercut. Grove does not look like he's going to make it up this time. And TKO sa ikalabing isang round at pinawi ni Maromero ang anumang duda na ang unang panalo ay tsamba lamang. Hindi yun swerte. Naanalisa na niya si Calvin Grove. Sa pagtatapos ng 1989, si Maromero ay hindi na lang basta makulay na kampeon na pinapanood para sa aliw. Nagiging uri na siya ng boksingero na kailangang seryosohin ng ibang mga kalaban. Noong Disyembre, Siem sa Reno, Nevada. Ipinagtanggol niya ang IBF featherweight title kontra kay Lupe Gutierrez. Isang matinding challenger na talagang pinaghirapan ng kanyang pagkakataon. Gutierrez still there, fighting hard. And Gutierrez did. Coming up on a half minute remaining. This is round 2. Marv Albert with the fight to time. Will Slane told us he would not permit it. He would eventually take points away. Hindi nandun si Gutierrez para humangga, kundi para subukan siya. Malakas at determinado siya, ang kalabang gustong hamunin ng kampeon sa mahirap na laban. Pero pagkatunog ng kampana, sinimulang ni Paez ang ginagawa niyang naiiba sa lahat ng iba pa. Nagpakita siya kay Gutierrez ng iba't ibang galaw, pagbabago ng ritmo, pangasar, at mahirap na anggulo. Akala ng iba laro lang. Pero totoo, kontrol yon. An ankle problem. Both things Paez concerned about the ankle problem because of the Tremendous right hand by Paez. It seems like he's got. for the challenger, Gutierrez. That's another one of those right hands that he loves to throw. And now Paez getting caught by Paez. Sa simula, nagkaroon ng sugat sa kaliwang talukap ng mata si Paez dahil sa matinding palitan. Biglang naharap ang mga manonood sa kakaibang palabas.
Ang payaso ay dumudugo. At si Gutierrez, naramdamang pinsala, ay umatake agad para samantalahin ito. Pero si Maromero ay masyadong maliksi, masyadong mabilis, at masyadong mahirap hulihin. Kahit nung tumindi ang laban, pinanatili ni Paez ang kanyang composure at patuloy na pinilit ang challenger na lumaban sa kanyang ritmo. And again, the clouding tactics by Baez. Sa ika-6 na round, binawasan ng referee ng 1 puntos si Paez dahil sa paghawak sa ulo ni Gutierrez habang sumusuntok siya. Isa itong malinaw na babala, isang pampublikong pagsita, at sa kahit anong ibang pagkakataon, pwedeng natigil na ang laban. Sa halip, sinindihan nito ang mitsa. The indication that Baez is getting the lacing into the eye of Gutierrez. There's the nose. That nose is gone. But Mills Agad pagkatapos ng parusa, naggitnit si Paez. Nagbakawala siya ng sunod-sunod na suntok na walang ganti kay Gutierrez hanggang sa itigil ng referee ang laban. Baez coming right after Gutierrez. Gutierrez attempting to hold Baez off. Baez very strong from further away. Mills very close to stopping now. Gutierrez just been shoved around the ring. I don't know what he's waiting for. There it is. That's the end. That's the end. That's Kung paparusahan mo si Maromero, siya ang magpaparusa sa'yo dahil doon. Ang pagganap niya bilang payaso ay may bahaging galit. At sa round 6 kontra kay Lupe Gutierrez, kita ng buong stadium kung sino talaga siya. Kung gusto mong makita paano ginamit ni Jorge Paez ang kanyang pagpapatawa bilang sandata, isa ito sa pinakamagandang laban na panuurin. 88, defeating Clavin Grove. Let's go to Jimmy Lennon Jr. I can't stand this. Dumating si Alan Makitoki na may kumpiyansa ng isang challenger na naniniwala na pagandaan niya ang lahat ng maaaring ibato ni Paez. Pero hindi siya handa para dito. Fight. Paez, some repute, and an acrobat. Today at the weigh-in, he had a miss that came down on the top of his head. Would have a substitute in there. Mula sa unang tulog ng kampana, ginawang alanganin ni Paez ang laban. Umaatake siya sa kakaibang anggulo. Palaging nagpapalit ng ritmo at patuloy na tinatapunan si Makitoki ng mga tingin na di niya maintindihan. Bukod dito, lagi niyang inaasar si Makitoki kaya parang sirko na ang lahat. Oh, wow. Is he fast? Is he fast making the knockdown? ouch. Right in the mid. So he's... Everybody's waiting for a flurry, and Paez will give it to us in a minute. Iyon ang dahilan kung bakit napakadelikado ng payaso ng sirko. Ang palabas ay hindi hiwalay sa laban. Bahagi ito ng laban. Nakakasira ng konsentrasyon ang pang-asar. Lumilika ng mga siwang ang galaw, at tuwing nawawala ang focus ni Makitoki, pinagbabayad siya ni Paez. He puts his arm around him and hugs him. It's a tough job because the clowning would be over. Because Boom Boom did your The winner between Panzienza and Camacho. deviation from a true boxing match. I'm not saying that Maki Toki isn't trying. Sumayaw at nagpakitang gilas si Paez sa buong laban. Pinapasayang manonood habang bigo si Makitoki sa bawat galaw. Pero higit pa sa palabas, ipinakita ni Paez ang mas mataas na teknikal na kakayahan at tumpak na mga suntok. Pinangibabawan niya ang laban. Pinatunayan niyang kaya niyang paitingin ang laban kapag kailangan ng sitwasyon. What? It means horse feathers. It does.
saw him once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosardia to both corners. Matapos ang sunod-sunod na suntok, pinahinto ng referee ang laban sa dulo ng ika-6 na round. Ibinigay kay Paez ang panalo sa pamamagitan ng KO. That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, Here comes Dr. Robert Kearns in the ring. the fight is over. It stopped as we told you it would be. Si Alan Makitoki ay matapang na mandirigma, pero natalo siya sa kombinasyon ng bilis, lakas, at psikolohikal na giyera ni Paez. Hindi basta-basta maisasantabi si Troy Dorsey. Isa siyang world kickboxing champion na lumipat sa pro boxing at ipinakita ang higit na galing at tibay na lampas sa inaasahan ng lahat. Mapanganib at matibay siya. At hindi siya ang tipong masisindak sa palabas na parang sirko. Pero si Maromero ay hindi ordinaryong payaso. Mexicali, Mexico. Isa itong matinding laban. Inamunahan ni Dorsey ang laban, bumitaw ng maraming suntok, at pinilit si Paez na magsikap kada round. Sa bawat sandali, lalong pinapahirapan ni Dorsey ang kampyon, kaya't malinaw na hindi magiging madali ang depensa ng titulo. Gayunpaman, mas malinis pa ring magboxing si Paez. Mas maganda ang kanyang galaw. Mas maingat siyang pumipili ng kanyang mga suntok. Natutunan niyang pigilan si Dorsey para manatili ang kontrol sa laban. Sa ikalawang round, napabagsak pa nga niya si Dorsey na naging mahalagang sandali sa isang napakatinding laban. Sa laban, pinatunayan ni Maromero ang palayo niyang prinsipeng payaso ng boxing. Ginamit niya ang natatanging galaw ng pagyuko, pag-indayog, at kahangahangang estilo para aliwin ang mga manonood. 16 knockouts. His last kick weighs about what they have seen. He is fighting like a naughty, petulant child. Jorge Paez defending his IBF featherweight crown against Troy Dorsey. When you're looking to judge this fight, I think this round started very good. Very, very well for a half minute to go. And the ninth round is scheduled for 12. Jorge Paez, who certainly is not Pagkatapos ng 12 matitinding round, napanatili ni Jorge Paez ang kanyang IBF title sa split decision laban sa kalabang may matibay na record. Hindi ito ang pinakamadali niyang gabi. Maraming nag-akala na sapat na ang ginawa ni Dorsey, pero nakuha pa rin ni Paez ang sinturon. Panibagong matagumpay na title defense. Hindi lang basta nagpapatawa si Maromero. Siya rin ang pinakamahusay na featherweight sa buong mundo. Ang rematch kay Louis the Shooter Espinosa ay mas mahalaga kaysa sa unang laban sa lahat ng aspeto. Mas malaki ang nakataya at ang entablado. Si Paez ay mas mahusay at kumpletong boksinggero na ngayon kumpara noong nagtabla sila sa Phoenix halos isang taon na ang nakaraan. Si Louis Espinosa na ngayon ang kampeon sa featherweight ng WBO. Ibig sabihin, hindi lang simpleng depensa ng titulo, kundi laban para sa unifikasyon. Dalawang pandaigdigang titulo ang nakasalalay at idedepensa ni Paez ang kanyang IBF belt at pagtibayin ang kanyang pwesto bilang pinakamahusay na featherweight na walang kaduda-duda sa buong mundo. Sa unang mga round, ginamit ni Espinosa ang teknik niya sa pagboboxing para kontrolin ang laban at makuha agad ang kalamangan sa scorecards. more telling blows. Terrific what he's doing. That's against the rules. I'm going to stop it, and I'll take points if necessary. Which was really a slow starter, but he did win the first 2 rounds of that previous bout against Paez. Well, he won this is not the same guy I fought a little while ago. This is the premiere of the Saturday Sports Showcase. Buhay pa rin sa alaala ni Paez ang naging tabla at lumabas siya na mas determinado, mas eksakto at mas handang makipagsabayan sa paraan na magpapahirap kay Espinosa. Effective punches and his defense. That frequently
seen that to this point. Champion Jorge Paez is making a good combination. I wonder about those Si Espinoza ay nanatiling matatag, nanatiling delikado, at nanatiling sapat ang galing para gawing totoong laban ito. Pero katulad ng sa kanilang unang laban, nahanap ni Paez ang kanyang ritmo sa gitnang mga round at siyang namayani sa ikalawang kalahati ng laban. Nakita ng mga hurado ang malaking pagbabago sa takbo ng laban. Ibinigay kay Paez ang 6 sa huling 7 round. kind of corner work that you see Paez, and watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paez in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Luis Espinoza and Jorge Paez. Espinoza is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. Nanalo si Jorge Paez via split decision matapos ang 12 round. Napanatili niyang IBF title, nakuha ang WBO belt kay Espinoza at umalis ng Las Vegas bilang Unified Featherweight Champion. Hindi lang nagpakitang gilas ang payaso. Umalis pa siya na may 2 sinturon. Mula sa isang sirko ng pamilya sa Mexicali hanggang sa tuktok ng featherweight division, si Jorge Maromero Paez ay bumuo ng isang karera na hindi kailanman naging katulad ng sa iba. Pinatunayan niya ang boksingero ay maaaring maging nakakaaliw at delikado ng sabay. Sa isang sport na puno ng mga lalaking sumusubok magmuhang delikado, si Maromero ay tila mapaglaro, nanatiling matapang at naging hindi malilimutan.